may bantang panganib sa anak mo. Kaya nga po gusto kong magparitual para maitaboy ko namang sa bagay na mangyayari sa pamilya natin. Ayoko nang tumatanggap ka na kahit na anong galing kay Ahmad. At ayoko na rin na sumasama ka sa kanya. Alam naman nating may gusto si Ahmad kay Sahaya. Hindi gaya ni Ahmad ang mapapangasawa ng anak ko balang araw. Pag meron na akong narating sa buhay ko, sa'yo ko mismo hingi ng kamay ni Sahaya. Boto ako sa iyo para sa amo ko. Tuturuan ko lang ng leksyon. Bahala ka! Ang ibig mo bang sabihin si Sahaya ang pumatay sa kanya? Wala nang pinakamagandang ganti pa doon sa nanay niya, kundi yung makita niya yung pinakamamahal niyang anak na nakakulong. Bakit naniniwala ka pa sa busong? Siguro kung sinunod namin ng ni Jane, mukhang walang nangyaring masama sa akin kanina. Ano ba sinasabi mo? Sahaya, anong nangyari kanina? Sahaya. Sahaya. Umuwi ka na, maaga pa tayo bukas. Magandang araw po, Babu. Sinabihan ko siya na umiwas sa'yo. Pero mukhang hindi nakinig sa akin. Kaya't, Ahmad, ikaw na ang kakausapin ko. Maganda ang pangarap ko sa anak ko. Alam ko po yan. Kaya't sana ikaw na umiwas sa kanya. Hindi sa minamaliit kita pero nag-aaral pa yun. Ayoko masira yun. Naintindihan mo? Naintindihan ko po. Huwag po kayo mag-alala. Ako na po mismo ang iiwas kay Sahaya. O ano, kamusta na? Nireport ko na ako sa pulis lahat ng gusto yung sabihin ko. Sasamahan ko sila sa bangkay ni Arnan. At pagkatapos ay ihahanda ng paghuli kay Sahaya. Mabuti naman. Basta pangatawanan mo yung sumbong mo. At ang importante, may makulong sa mag-ina. Sige po. Tino, bilisan nyo! Sir. O ano, sasamahan mo na kami sa kampong. Sige, sir. Tayo na po. Tara na. Nasaan ang kutsilyo dito? Kaisa-isa na lang, nawawala pa. Timanisan mo hanapin. Dinala niya kanina sa palengke. Ay, nako. Talaga naman. Ano? Nawala ko eh. Bibili na lang ako ulit. Saya, pwede bang pahingi naman ako ng papel, anak? Kasi sisindihan ko itong pang-uling ba? Po, wala po akong papel. Naiwan ko po yung bag ko sa kaklase ko. Bakit mo iniwan sa kaklase mo? Ba't hindi mo inuwi dito? Mga pulis ko dyan.
Po! Po, dali ho kayo. May mga pulis ho. Brad, saan bang bahay ni Sahaya Alari dito? Dyan po. Dito? Ah, Bakit kayo nahanap ng mga pulis? Anong ginawa mo? Saan ka pupunta? Huwag yun na muna kaming tanungin ho. Mama, May inililihim kayo. Magsabi kayo, anong ginawa ninyo? yun na muna kami ng anak ko, Mama. Panginoon Tuhan, huwag niyo sabihin nagnakaw kayo, ha? magandang gabi ho. Nandito ho ba si Sahaya Alari? Siya ho, sir, yung bata. Siya yung Sahaya. Yung nakita ko nagnakaw at pumatay kay Arnan. Baka ho nagkakamali kayo, sir. Mabait ang apo ko, hindi niya kayang gawin. Sir, bata pa ho si Sahaya. Hindi nyo magagawa yung bintang nyo. Matagal na ho akong pulis. Magugulat ho kayo. Pero may mga bata rin ho nakakagawa ng masama. Sahaya Alari, totoo ba sinasabi nito? Ikaw raw nakapatay kay Arnan Malsape. Totoo ba yon? Bilisan mo, paandarin mo ang makina. Kailangang maabutan natin ang paghuli kay Sahaya. Dalian mo! Opo, totoo po yun. Nakamatay po ako ng tao. Sahaya! Pumatay ka ng tao? Opo, Mama. Nakamatay po ako ng tao. Nakamatay po ako kasi... Kasi pinagtangkaan ho niya akong gahasain. Oh, yun naman pala eh. Pinagtangkaan siyang gahasain, kaya niya ginawa yun. Tay, aalamin muna natin ang totoo. Pero sa ngayon ho, sumama ka muna sa amin sa presinto. Nagsisinungaling ang anak ko. At lalo na yung kasama niyo. Huwag na po kayo magsalita. Ako ho ang pumatay. Sa kasamahan mo ako ang pumatay. Ako ang huliin ninyo. Oo. Huwag ka na maingay dyan. Bakit mo ba tinuturo ang anak ko? Wala ka naman doon. Hindi mo naman nakita ko ano nangyari ha. Sinungaling. Dali lang, ano ba talagang totoo nangyari? Dinukot ho ako ng dalawang lalaki. Lawat yung isa pa ho niya kasama. Tapos pinagtangkaan ho nila akong gahasain. Biraya ka! Sinungaling yan! Sinungaling kami pa! Sinungaling! Ikaw ang sinungaling! Pinagtangkaan ang anak ko kaya ako siya napatay. Kung gayon, ikaw ho nakapatay. Sir, hindi, sir. Nagsisinungaling yan. Yung babae niyan, Oo, sinasabi ko. Ako ang pumatay. Siya ang pusasan nyo. Pero isama nyo na rin yung batang yon para pareho sila maimbestigahan sa presinto. Totoo naman eh. Sir, pwede ba kami sumama? Bahala ho kayo. Bilisan nyo na. Manisan. Alari, ano ba ito? Una mo sa Sahaya. Mauna na kayo.
Sir, ano pong mangyayari? Tay, ikukulong namin ho siya. Lalo pat umami na siya. Kung ako ho sa inyo, ikukuha ko siya ng abogado. Para may magtanggol sa kanya. Kung totoo nga na self-defense yung pagkakapatay niya. Eh, saan naman ho kami makakahanap ng abogado? Eh, sir, pasensya na kayo. Marami kaming tanong kasi hindi kami sanay sa mga batas at pamamaraan ninyo dito. Meron ho tayong Public Attorney's District Office dito. Ipagtanong nyo na lang ho. Doon ho, pwede ho kayo humingi ng tulong. Yan, siya ho. Siya ho, siya ang hinahanap ho. Parang kasalanan na anak ko! Pinatay mo siya na kayo ayaw ka! Bakit niyo nga ba? Haba na ho yan. Anong kakulungan to? Magkita-kita tayo sa korte. Sisiguraduhin ko. Pagkukulong ka. Ha? Tandaan mo yan, mga hayop kayo! Oh, self-defense naman pala ito eh. Akong bahala dito. Mapapatunayan natin na kayo ang nagsasabi ng totoo. At mapapawalang sala natin agad ang inyong anak. Magsukol po, attorney. Maraming salamat. Oh, natawagan mo na ang korte. Magkano daw ang bail na kailangan? 30 mil daw po, attorney. Ganito, sir. Naset na po ang bail na kailangan para sa temporary release ng anak nyo. 30,000 pesos po. Kailangan na natin mabayaran yun agad. Attorney, wala po kaming ganung pera. Hindi ba pwedeng ano na lang, utang muna kahit 5-6? Kung ako lang po magdidesisyon, wala na pong bail. Kaso meron po tayong proseso eh. Gawan niyo na lang po ng paraan yung pera. Pag andyan na po yung pambil, ako na pong bahala. Ano ho? Amin yan. Salamat naman, marunong ka rin pala magbayad. Rado. Anak, siguro naman matatahimik ka na. Nakaganti na tayo kay Manisan. Pinubusong na siya sa lahat ng mga kasalanan ginawa niya sa'yo. Sa akin. Kaya siguro, mabuti pang magpahinga ka na, anak. Pwede mo na akong iwan. Nagbabayad na ng kasalanan niya si Manisan. Sana makontento ka na, anak. Sinong kausap mo dyan? Ano kayang kausap niyo? $1,000 lang ba talaga ang pwede mong ipahiram? Baka pwede mong dagdagan. Yan lang po ang nakitatabi ko eh. Salamat. Magsukol po. Babayaran na lang namin kayo kapag nakaluwag na po kami. Bolari, meron po ritong 700. Ang bagay po ng mga taga rito. Salamat. 1,700? Malaki pang kulang natin, Alari. Kaya mo bukas, pupunta ako sa kabilang isla. Baka sakaling may mapagbentahan ako ng isang bangka natin. Samahan mo ako, Ahmad, ha? Sige. Alari, kahit naman mabenta mo ang bangka mo, hindi mapipili ng ganong kalaki yun. Hindi mabubuo ang 30 mil. Mukhang tama yata ang wallet siya. Mukhang binubusong ang mag-ina. Kasi hindi sununod ang mga kagustuhan ng umbo natin.
Wally Jean. Wally Jean, tinatanggap ko na po ang alok ninyo. Ipagpapatuloy ko po yung pag-aaral ko para po masunod ko po yung gusto ng ina ko. Pero mag-aalala rin po ako sa inyo. Para po hindi na po magalit sa akin ng mga umbo at para hindi na po kami mabusong ng ugo ko. Tinatanggap ko. Ingo, huwag po kayo mag-alala. Kasi ginagawa na po namin ng paraan para po makaipon kami para sa pampiyansa po ninyo. Magkano ba? $30,000 po. Kung saan yun ang gagawin yung perang yun? Hindi bali na. Eh, kasalanan din naman ako, nakapatay ako. Ito na yata talaga yung sukod ko. Naku. Go! Go, huwag kang magsasalita ng ganyan. Kaya ko. Go, gumagawa po kami ng paraan. Wala akong iintindihin. Una, yung pag-aaral mo, yan ang intindihin mo, ha? Wala naman ako na nagdadala talaga ng malas sa pamilya eh. Pero ikaw, anak, ikaw nagdadala ng swerte, binabawi mo ang lahat. Pangako mo sa akin, ha? Lalo kang magsisikap. Kahit ako ibaba nila ako, kahit ibagsak nila ako, ikaw gusto kong mataas ka. Kaya pangako mo sa akin sa hayang, ha? Lalo kang magsisikap. Pangako mo. Pangako mo. Magkano tinatawaran, Kaka? 4,000 lang. Ano? 4,000, ganun lang? Alam ba nila kung magkano ang bangka? Kaya nga hindi ko binigay. Masyadong abuso ang tawad nila. Mangingisda na lang ako araw-araw. Baka sakaling makaipon ako ng malaki-laki para kay Manisa. Ay, naku. Wala na tayong magagawa, Kaka. Kawawa naman ang pamangkin ko. Ako magtatagal na sa kulungan. Wally Jean, ano pong sakit niya? Laging kumikirot daw ang dibdib. Tapos nawalan ng malay. Inatake po siya sa puso. Malusog po kasi si Kaka Danton eh. Nagsabi po sa isa sa mga klase namin, Wally Jean, ang mga taong malulusog daw po, kandidato na daw po yun sa atake ng puso. May iba pang paliwanag base naman sa paniniwala natin. Ano po yun? Alam mo ba kung bakit matandang binata yan si Danton? May nagugustuhan kasi yung dalaga noon. Pero dahil mahihain, hindi niya nagawang ipagtapat kahit kailan hanggang nag-isawa sa iba yung babae. Kinimkim ni Danton ang kanyang nararamdaman hanggang nagsimula na rin kumirot ang kanyang dibdib. Ang ibig niyo pong sabihin, Wally Jean,
kapag meron po tayong tinatago sa loob natin, pwede ho tayong magkasakit sa puso? Makapangyarihan ang emosyon sa haya. Kaya kapag ito ay tinago, magdadala talaga ito ng sakit sa puso. At yan ang unang aral na may ibabahagi ko sa iyo ngayong gabi. Ahmad, Saya. Andiyan ka pala, hindi kita nakita. gusto ko lang sabihin sa'yo na good night. Magsukol. Sana makaraos ka sa mga problema mo. Good night, then. Makapangyarihan ang emosyon sa haya. Kaya kapag ito ay tinago, magdadala talaga ito ng sakit sa puso. Gaya kalilingkod ng ating bulan sa mundong kay lumbay, alay ng tuhan. Mahal na Tuhan, mga umbo, alam ko pong hindi pa po ako karapat-dapat para kay Sahaya. Kaya pipigilan ko po yung sarili, mahalin siya. Pero nakikiusap po ako sa inyo. Sana po bantayan niyo siya. Pati na po yung pamilya niya. Tulungan niyo po siya sa problema niya. Kasi maging masaya lang po siya, magiging masaya na rin po ako. Kahit
natin. Always po. Opo. Quiet class, quiet. Napakaswerte natin at binisita tayo ng ating butihing mayor. Bigyan po natin ng mainit na palakpakan ng ating mayor, si Dante Omarhan. Thank you. Good day, everyone. It's good to be back here. It brings back all the good memories, lalo na nakapagtapos ako sa school na to. Alam nyo, I've been a poor kid before. Kaya nagsumikap ako at nag-aral ako hanggang sa naging valedictorian ako ng school na to. After that, nakakuha ako ng scholarship para magtungtong sa kolehiyo. I'm telling you this to give you an inspiration para mahimo kayo na mag-aral maigi. Pwedeng magawa ang mga nagawa ko nung araw. Anyway, sabi ng principal nyo na marami raw matatalino sa school na to. Totoo ba yun? Kaya naisip ko na kung sino sa inyo ang gagraduate na may pinamataas na honor at magiging valedictorian, magbibigay ako ng 12,000 pesos para magamit ito sa pagtungtong niya sa kolehiyo. Baka 12,000. Kaya galingan niyo maigi, ha? Adi, dapat ako yung maging valedictorian. Dapat makuha ko yung 12,000, tapos pag nakuha ko yung pera, pandagdag din yun sa piyansa ng ina ko. Miss, kaya mo yan. Tiwala lang. Ikaw na yan talaga. Ang taas na mga dream mo, no, sa haya? Hoy, hindi ako magpapatalo sa luwaan na katulad mo. Nung sa haya, hindi mo ako matatalo. Natitense ako. Ano yung kailang resulta ng final exam natin? Ba, ewan ko sa inyo. Basta ako, sure ako na mataas yung score ko. So, hashtag good luck na lang sa mga nag-aambisyon na maging hashtag valedictorian dyan. Ay, nako, puro yabang. Kakainis, oh. Good morning, class! Oh, wag na kayo tumayo. Okay na. Ma'am, yan po ba yung result ng exam natin? Yes! Sino po yung high score, ma'am? Let's see. Oh, here you go. It's Farida Hoxon. 98 over 100. Congratulations. Ikaw ang highest. Okay, Nikki. Joel.
Geneva. Sabi ko na. Bes, huwag ka na malungkot. Sigurado ako, ikaw yung second highest score. Pero wala namang premyo yun, Hadia. Alam mo naman kailangan ko yung pera. I'm sorry pero hindi si Farida ang may highest score. Hindi kasi ako nag-check nito eh. Yung student assistant ko, I'm really sorry. It's Sahaya who got the highest score. You got 99 over 100. Congratulations. Hoy! Oo nga, 99. Ay, isa lang yung mali mo. Ito nga! 99, oh! Isa lang yung mali talaga, oh! Congrats, Bes! Ah, kami talagang winner. Congrats. Ay, baba, ingat kayo. Sige. Ingat. Yan na. Bye, Ma. Ingat. Teacher Tony? Oh, Sahaya. Yes. Nandito ka pa. Ma'am, gusto ko lang pong magpasalamat po sa inyo. Sigurado po ako matutuwa ang ina ko kapag nalaman po niya na ako po ang nangunguna sa eskwela ngayon. I'm sure. Nakalabas na ba siya ng jail? Oh, I know all about it. Nasabi na sa akin ng BFF mo si Hadia. Madaldal po talaga yun. Ma'am, hindi po nakakalabas ang ina ko. Kaya po gusto ko pong maging valedictorian para po may pandagdag ko yung premyong pera sa pampiyansa niya. Sahaya, valedictorian ka na talaga. Mula oral hanggang written exams mo, ikaw yung pinakamataas. So, claim mo na yun. Ikaw na yun. Sukol po, ma'am. Maraming salamat po. Huwag kang magpasalamat sa akin. Pasalamatan mo yung sarili mo dahil pinagbubuti mo yung pag-aaral mo. Teacher Tony, ipinatatawag ka ni Principal. Importante daw. Okay. Sige. Susunod na. Mauna na ako. Mag-iingat ka pa uwi, ah? Mag-iingat din po kayo, ma'am. Ma'am, hindi pa ho kami nag-uusap. Mamaya po. Don't worry, I'll take care of it. Opo. Ay, speaking of, nandito na pala siya. Tawagan ko ho kayo pagkatapos namin mag-usap. Opo. Pero, ma'am, yung pangako niyo ho sa amin, ha? Yung canteen, ha? Opo. Sige, thank you very much po. Ma'am. Ay, hello. Sino po yung kausap niyo? Si Vice Mayor. It turns out na pamangkin niya pala si Farida, yung estudyante mo. Mukhang nagsumbong si Farida sa kanya na hindi raw siya ang valedictorian. Nag-react ang Vice Mayor eh. Lalo na nung malaman niyang padyaw lang palang makakatalo sa pamangkin niya. And you know how insanely competitive these parents and relatives are, di ba? Ngayon naglalambing sa akin na kung pwede raw si Farida na lang gawing valedictorian ng graduating class. Ma'am, Farida is also a bright student, but we do respect her. Mas deserving po talaga si Sahaya. Come on, Teacher Tony. Aanhin ng isang badyaw ang honor na to. Ma'am? I'm sorry, that was bad, I know, but I don't want to offend the Vice Mayor. Alam mo naman, politiko yon at kaya nilang ipitin ang budget natin. So ilalaglag po natin ang pinakamagaling kong estudyante? Ma'am, Sahaya will be heartbroken. What can we do? Maiipit tayo. Anyway, hindi naman talaga makakawawa si Sahaya. Honor pa rin naman siya. And being salutatorian is still good, di ba? Pero ma'am... Kaya mo yan, Teacher Tony. Gawan mo ng paraan. Hindi dapat maging valedictorian si Sahaya.
May gusto akong ipagawa sa'yo. Makakaganti ako sa pinakamortal kong kaaway. At ikaw naman magkakaroon ka ng pinakamabentang tinda. I want to make an announcement that the rightful valedictorian of this batch ay hindi si Sahaya. Siya si Mr. Hubert Alvarez kasama ang kanyang head engineer. Napakaganda ng isla ninyo. Gusto naming i-boost ang ecotourism dito. Magandang magtayo ng high-end resort dito sa lugar ninyo. Manisan, may dalaw ka. Eh, kakadalaw lang sa akin ng pamilya ko Hindi mo pamilya. Kakilala mo daw siya. Bakit po nila binawi? Ano po yung naging basihan nila? Sa totoo lang, ikaw naman talaga yung karapat-dapat. Dinaya ako?